The Iron Dome did intercept several other missiles in the salvo, with explosions lighting up. In a dramatic and alarming escalation of hostilities, an Iranian missile struck. Live images. Israel is under a massive ballistic missile barrage. I have reported here for nearly 7 years and never seen such an attack against an Israeli city. Israel says it's targeted Tehran's air defense capabilities and sites from which Iran can fire ballistic missiles and drones. Nagiging literal na ballistic na ang sitwasyon sa Middle East. May kontrol na sa ere ang mga eroplano ng Israel sa loob mismo ng Iran, habang ang mga base militar ng Amerika sa rehiyon ay tinatamaan. Samantala, walang tigil ang pagbagsak ng mga ballistic missiles mula Iran papuntang Israel. Mabilis ang paglala ng tensyon, kaya't simulan na natin ang buong kwento. Unahin natin ang mga US bases na kasalukuyang inaatake sa Middle East. Ayon sa ulat, 3 drone ang pinakawalan patungo sa isang base ng Amerika sa Iraq matapos ang pambobomba ng Israel sa Iran. Agad namang na-neutralize ang mga ito at walang nasaktan. Walang grupong umako sa pag-atake sa Al-Assad Air Base sa kanlurang Iraq, pero ang mga grupong suportado ng Iran sa bansa ay tahimik lamang sa ngayon. Bagamat sa mga nakaraang taon, sila ang madalas umatake bilang ganti sa suporta ng US sa Israel laban sa Iran-backed na Hamas. Sa ikalawang araw ng protesta sa Baghdad, libu-libong taga-suporta ng mga armadong grupo ang nagtipon upang ipakita ang kanilang galit sa ginawang pambobomba ng Israel sa Iran. Pero hindi nila tinangkang pasukin ng Green Zone, isang mahigpit na binabantayang lugar kung saan matatagpuan ang embahada ng Amerika. Konting background, noong June 11, ilang araw bago ilunsad ng Israel ang opensiba nito, iniutos ng US State Department ang pag-alis ng lahat ng non-essential staff mula sa embahada nila sa Baghdad. Ayon sa utos, nananatiling bukas ang embahada pero tanging mga pinaka-importanteng opisyal at security personnel lang ang natirang naka-duty. Mahalagang tandaan ito dahil may dalawang senaryo kung paano posibleng mahatak ang Amerika sa direktang pakikidigma sa pagitan ng Iran at Israel. Una, kung mismong mga base o embahada ng US ang direktang tatamaan. Simple at malinaw iyon. Sa mga nakaraang araw, ilang beses na nagbanta ang Iran na atakihin ang mga sundalong Amerikano kung patuloy silang tutulong sa Israel sa pagsalo ng mga misil at drone ng Iran. At totoo nga, tuwing may atake ang Iran, sumasalo ang Amerika gamit ang kanilang defense systems. Pero sa ngayon, puro banta pa lang ang ginagawa ng Iran. Pangalawa, kapag isinara ng Iran ng Strait of Hormuz, habang sabay na binabarikadahan ng Houthis ang Bab al-Mandeb Strait sa Red Sea. Kapag nangyari ito, malaking krisis ang maaaring sumabog sa pandaigdigang kalakalan. Ang Strait of Hormuz ay daanan ng halos lahat ng langis mula sa Middle East, kasama dyan ang Iran, Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Iraq at Qatar. Kapag isinara ito, siguradong apektado ang buong mundo, hindi lang ang Amerika. Sa ganitong sitwasyon, mapipilitang pumasok ang militar ng US para tiyaking ligtas pa ring makalarga ang mga oil tanker. Pero sa kabutihang palad, mukhang ayaw talaga ng Iran na mahatak ang Amerika sa gulo. Bakit? Kasi kahit wala pang tulong ang Amerika, pinulbos na ng Israel ang mga leader ng IRGC, Iranian Navy at iba pang mga top military officials nila. Paano pa kung makisawsaw ang US? Walang malalakas na kakampi ang Iran gaya ng Israel. Wala rin silang katumbas na puwersang militar. Kaya nga nagbuo ang Iran ng tinatawag nilang Axis of Resistance na kinabibilangan ng Houthis, Hamas at Hezbollah. Upang sa pamamagitan ng mga grupong ito, may paramdam nila ang presensya nila sa laban. Gusto sanang iwasan ng Iran na madala ang gulo sa mismong teritoryo nila. Kaya nga noon pa man, ginagamit lang nila ang mga kakamping grupo sa labas ng bansa para sa mga opensiba. Pero ngayon, wasak na ang estratehiya nilang iyon. At kitang-kita na ng buong mundo kung gaano kalaki ang pinsala sa loob ng Iran. Alam din ito ng mismong pamunuan ng Iran. Kaya kahit may galit, halatang takot silang humakbang ng mali na pwedeng makahatak sa Estados Unidos sa gerang ito. Sa katunayan, sila pa ang lumalapit ngayon sa Amerika, nagmakaawang makialam at mamagitan para makahanap ng paraan na mapatigil ang palitan ng mga atake. At bakit nga ba? Simple lang. Israel ang unang umatake at matindi ang tinama.
Sa unang 15 minuto pa lang ng operasyon, pinulbos na ng Israel ang 20 matataas na opisyal ng IRGC at 6 na nuclear scientists, mga taong gumugol ng maraming taon para buuin ang programang nuklear ng Iran. Paano nila nagawa ito? Ayon sa ulat, halos 1 taon nang minamanmanan ng Israel ang galaw ng mga siyentipikong ito. Alam nila kung nasaan ang bawat isa, anumang oras ng araw bawat araw ng buong taon. Kaya nang dumating ang tamang sandali, tumpak at eksakto ang mga airstrike. Tumama mismo sa silid kung saan naroon ang target kahit pa nasa loob ng mataas na gusali. Naglabas ng video ang Israel Defense Forces para ipakita ang mga lugar na pinuntirya ng kanilang mga fighter jets. Makikita sa footage ang mga lugar na pulang-pula sa mapa. Senyales na yon ng mga tinamaan. At kasama sa opisyal na pahayag ng IDF ang ganito. Now again, this is coming from the IDF here, and the actual statement they released said, quote, "We can now confirm that the Chief of Staff of the Iranian Armed Forces, Commander of the IRGC, and the Commander of Iran's Emergency Command were all eliminated in the Israeli strikes across Iran by more than 200 fighter jets. These are 3 ruthless mass murderers with international blood on their hands. The world is a much better place without them." Want to get your take on that, especially the death of the commander of the Iranian Revolutionary Guard? So this is a very important point that you make, because as you had very cleverly mentioned, this is very precise and very, very specific. The Israeli government, the Israeli people, the Israeli military has absolutely nothing against the Iranian people, on the contrary. But it has to take out those people that threatened and actively were involved and threatened and built the capabilities against not only Israel, but Israel was just the first step, but in fact the West in general. And the strikes, if you notice, were very, very precise against those people in the first steps of this, I would say, kind of campaign. And if you notice in the pictures, these are blocks of flats. Not only the entire block was not taken out, in other words, the neighbors were left safe, but the very specific flats or apartments of those people were taken out, and you can see that in the pictures that you are showing online, which is exactly the point. The Israeli government is out to protect itself and its civilians and its citizens. There's no politics here. Matapos ang matinding gulo at takot na bumalot sa Iran, unti-unting bumalik ang kontrol sa kanilang hanay. At tulad ng inaasahan, hindi rin sila nagtagal bago gumanti. Sa pagkakataong ito, Tel Aviv ang naging sentro ng kanilang target. Alam ng buong mundo na may malawak at malakas na missile program ang Iran. Ayon sa mga pagtataya, posibleng nasa pagitan ng 1,000 hanggang 8,000 ballistic missiles ang nasa kanilang arsenal. Sa kabutihang palad para sa Israel, bago pa man tuluyang tumama ang mga ganti mula Iran, marami na sa mga missile launcher at mismong missiles ang na-disable o nawasak ng Israeli intelligence. Malaking tulong ito para sa kaligtasan ng mga mamamayang Israeli dahil ayon sa mga ulat, mismong ang Ayatollah ang nag-utos sa IRGC na magpalipad ng 1,000 ballistic missiles papunta sa Israel. Pero kahit pa maraming missile ang na-neutralize, hindi pa rin napigilan ng ilan sa mga ito sa pagtama. Tuloy pa rin ang paghiganti ng Iran. Narito ang ilan sa mga unang ulat hinggil sa kanilang naging counter-attack. This is an important mission. Right now, the Iranian regime is bombing our civilian neighborhoods while we are targeting the terrorists. Now, this is not new. They've tried to assassinate President Trump twice. They bombed American embassies. They killed 241 Marines in Beirut. They killed and injured thousands of Americans with their IEDs in Iraq and Afghanistan. They burn the American flag. They chant endlessly, "Death to America." Our enemy is your enemy. And by doing what we're doing, we're dealing with something that will threaten all of us sooner or later. Our victory will be your victory. How do we intend to achieve that victory? Well, we've already done great things. We've taken out their senior military leadership. We've taken out their senior technologists who are leading the race to build atomic weapons that would threaten us, but not only us. We've done all that and many other things. But we are also aware of the fact that there's more to be done. So we're preparing. We paved the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to
the Ayatollah regime that they cannot even imagine. And I can tell you this, we have indications that senior leaders in Iran are already packing their bags. They sense what's coming. I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. That's nuclear terrorism on steroids. That would threaten the entire world. This is what Israel is doing with the support, the clear support of the President of the United States, Donald Trump, and the American people, and many others in the world. So with God's help, and with the goodwill and resolution of all free societies, we shall win. Bakit tila paulit-ulit na pinupuntirya ng Iran ang Tel Aviv? At may malinaw na dahilan. Nasa Tel Aviv kasi ang maraming pasilidad ng depensa ng Israel. Hindi lang ito basta syudad. Dito matatagpuan ang headquarters ng Israeli Defense Forces at maging ang punong tanggapan ng Mossad, ang kanilang elite spy agency. Kaya malinaw gusto ng Iran sirain ng command center ng Israel habang may pagkakataon pa sila. Bago pa man tuluyang makaganti ang Iran, muling nagsagawa ng opensiba ang Israel. Pero ngayong araw Iran na ang umatake pabalik. Yeah, John, Sandra, you saw those live images. Israel is under a massive ballistic missile barrage. I have reported here for nearly 7 years and never seen such an attack against an Israeli city. The amount of air defense that you saw going off there it's unprecedented. It appears that they are targeting some of the centrally located positions in Tel Aviv. Remember, Israel's Ministry of Defense, the Kiryat, their version of the Pentagon, is located just a couple miles from here. The fact that they had to start using those short-range missile defense systems indicates that this is a direct attack on Israel's second-largest city. We don't know what's happening in other areas. And we have to wait and gather more information to get a full understanding of what was targeted. But from what we could see and what you saw in those live images, massive explosions rocking the skyline. You could hear the explosions, flashes of light in Tel Aviv. That's when we made the decision to get a little bit more cover because this is an unprecedented moment for Israel. Tel Aviv is where the headquarters of the Israeli Defense Forces are and where the headquarters of the Mossad. Ayon sa mga ulat, 2 gabi bago magsimula ang opensiba, nagtayo ang Israel ng drone base mismo sa loob ng Iran. At nang simulan ng Operation Rising Lion, agad na gumalaw ang mga drone. Ang unang target, mga air defense system ng Iran. Bakit ito mahalaga? Simple lang. Kapag na-disable ang air defense, malayang makakapasok ang mga eroplano at missiles ng Israel sa himpapawid ng Iran nang walang sagabal. At hindi ito haka-haka lang. Ilang oras matapos magsimula ang operasyon, naglabas ng video ang IDF, mga footage ng Israeli agents na gumagalaw mismo sa loob ng Iran. Makikita rito ang mga agent na naglalagay ng drone habang sa dulo ng video, makikita ang mga Russian-made S-300 at S-400 missile defense system ng Iran na tila walang silbi dahil sunod-sunod silang tinatamaan ng mga drone at missile ng Israel. Ang masakit pa rito, ang trabaho ng mga air defense na ito ay saluhin ng ganitong mga banta. Pero sa halip na protektahan ng kalangitan ng Iran, sila pa mismo ang nauunang nabubura. Sabi nga ng iba, baka kailangan nang mag-refund ang Iran sa Russia, pero baka ginastos na ni Putin ang bayad sa Ukraine.